Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon tungkol ito, babala ng big business groups. May babala sila sa administrasyong ito. Delikado na ito. Pag hindi nila pagbigyan ng kailangan ito. Ang nagbabala is, ano ba ito? Nag-issue ng joint statement ang malalaking big business groups katulad ng PINEX, Financial Executives of the Philippines, ganon, PINEX, Institute of Corporate Directors, Makati Business Club, Philippine Chamber of Commerce and Industry at Philippine Finance Association. Ito yung nagbigay ng babala. So ano yung babala nila? Ito, nagbabala ang malaking grupo ng negosyante na maaring mabawasan ang tiwala ng publiko sa banking system matapos ilipat ng gobyerno ang mahigit 107 billion mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation papunta sa National Treasury. Sa kanilang joint statement, hiniling nila, yung sinabi ko na kanina, yung malalaking business groups, hiniling nila na ibalik sa PDIC ang buong halaga sa 2026 national budget dahil ang remittance umano ay nagpapalabo sa hangganan ng fiscal maneuvering at financial safety net. Ayon sa gobyerno, palusot ito, hindi naapektuhan ang deposit insurance fund at nananatili itong nasa 7.83% DIF to insured deposits ratio, mas mataas sa 6.5% target. Pero, giit ng business groups, anumang bawas o diversion sa PDIC reserves ay maaring magpahina sa kumpiyansa ng publiko sa gitna ng kasalukuyang mga issue sa corruption ng fiscal strength. Naniniwala ko dito. Dahil sa ginawa nila ito, 107 billion pinakialaman nila. Yung tiwala ng publiko masyado ng maliit sa gobyernong ito. Kaya agree ako dito sa panawagan ng big business groups. Binigyan din nila na ang paglipat ng pondo ay naisagawa sa pamamagitan ng isang special provision sa 2024 budget na konektado sa investigasyon ng flood control ghost projects. Dahil dito, may pangamba silang magiging delikadong precedent, yung susundin ba sa hinarap. President ito kung saan maaring gamiting fiscal revenue ang pondong nakalaan para sa mga depositor protection. Kasi, importante itong PDIC. Ako, may pera ko. Mag-deposit sa bangko. Dapat may guarantee na kung magka-loko-loko ang bangko, at least may makukuha ko, may insurance. Yan ang ibig sabihin niya, yung Philippine Deposit Insurance Corporation. Loko-loko itong administrasyong ito. Kung ano na lang, pinapakialaman. From PhilHealth, so GSIS, SSS, PDIC, lahat na may savings, pinapakialaman. Ganyan ang tatak bagong Pilipinas ng Marcos administration. Stop. Sinang-ayunan nila ang naging desisyon ng PDIC board na itaas ang maximum deposit insurance coverage sa 1 million bawat depositor. Ngunit inigit na lalong mahalagang manatili buo at protektado ang pondo ng PDIC, ang huling depensa ng bansa para sa mga depositors.
Tinukoy rin nila ang pundong kinuha mula sa PhilHealth kung saan ang gobyerno ay sumang-ayon ibalik ang pundong iyon, kaya dapat ding sundin ang parehong prinsipyo pagdating sa PDIC. Yan pa ang isang bulatik moments ng administrasyon. Bago mag-rally noong September 21, dahil natatakot ang palasyo, nagsalita ang Pangulo, ibabalik na namin ang 60 billion pondo ng PhilHealth dahil mayroon tayong nakuhang savings from DPWH. Announcement lang para pahupain ang galit ng taong bayan. Ilang buwan nang nakakalipas, sobre isang buwan na. Hanggang ngayon, hindi pa ibinabalik. Ganyan po ka-atik-atik, bulatik ang administrasyong ito. Hindi pa na ibabalik up to now. Kaya, ito ang sabi ng big business groups, kung nag-commit ang gobyerno na ibalik yung 60 billion sa PhilHealth, dapat ibalik nyo rin ang 107 billion sa PDIC. Which I agree. So, ano na ba ang nangyayari sa administrasyong ito? Kaliwat kanan ang kanilang mga problema. Basa tayo sa mga comments. Joseph Oval, Mr. President, listen to their call. They know a lot about how such action endanger our banking system. Tanong, maniniwala bang Pangulo? Wala eh. Paano kung totoo yung sinasabi ni Senator Amy? Wala siyang pakialam dyan. Richard Reyes, control lahat ni BBM, sundalo, pulis, bangko, congressman, senador, mambabatas, mga troll, halos lahat sunod-sunuran sa kanya. Jesus Serrano, ang pondo ng PhilHealth hindi pa naibalik, istoryahi. Adictos Benedictus. Correct. Carlito Cobrito, paano ibalik ang wala na? Yung sa PhilHealth nga, matagal nang sinabi ni Ngagba nga isa uli, ang 60 billion hanggang ngayon wala pa na ibabalik. Kaya wag na tayong umasa yung PhilHealth na yan. Atik-atik lang ang Pangulo. Jerry Concepcion, grabe na ito, nakakabahala na talaga ang ginagawa ng administrasyong Marcos. Niloloko nila tayo eh. Ano yung announcement ng palasyo? Nag-resign si A.S. Bersamin out of delicadeza. Ngayon, nagsalita si former A.S. Bersamin, I did not resign. Tinawagan lang ako ng isang tao na hindi naman taga Malacanang. You have to go. Umalis ka na dyan. Ganyan. There is, shadow government sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live na karon sa mag-spray sa iyang kape nga si Pastor Pedro kay nang upat na kabulan. So man siya ang kape nga nagupat na ka bulan o spray na lang. Sprayan siya. So 30 na ni sila ka pamilya ang nananom og kape. Og nigabat og 16,900 ka seedling. Live to ako. So, kapasalamat ko sa kape nga akong
tanom nga nag-abot na og 4 ka bulan. So gapasalamat ko sa Ginoo kay iya gid ning gipatubo gyud. Kay wa gid tay mahimo kun wala ang Ginoo. Usasab nga ako mapasalamatan ang nag-sponsor na ini nga makatanom ako og kapi. Daghan salamat. So aron sab nga makatabang sab ni sa ako sa pagsuporta sa akong mga apo kay naaman ang akong mga apo sa akong panimalay usapod nga akong suportaan. So magamit kini og mangunod na ugma nga makatabang sa ako bisan pa sa pagsuporta sa akong mga apo nga ga-eskwela na college. Salamat gyud kaayo. Sige, salamat po.